Matapos nating malaman sa kung paano nga ba nabuo ang grupo na Krolo sa pamamagitan ng pag-voice acting lamang, ay ngayon na i-review na natin ang chapter 397 o ang episode 58 ng ating Dark Continent series. Ay sa wakas, masasaksiyan na natin ang sumunod na mga nangyari matapos ang pag-alis ni Sarasa, at malalaman din natin ngayon sa episode na ito ang tunay na naging dahilan sa kung bakit nagbago ang kanilang landas na tinahak. Kaya naman, this is Mr. Armican at huwag na natin patagalin pa. Let's go! Ang pamagat ng ating chapter ngayon ay Founding Part 3 at nagsimula eksena dito sa simbahan na kung saan ay inanunsyo na dito na may mangyayari na naman daw special screening ng Power Cleaners na palabas sa linggong ito na sana ay pupunta raw sila. Matapos yan ay dito naman sa isang silid may kita si Krolo na naghihintay na para sa kanilang performance. Nasabi naman ni Shalnark na wala pa raw ang tatlo. Ayon naman kay Sheila na sina Franklin at Nobunaga ay lagi raw nalilate ng konti, pero sa case ni Sarasa ay hindi naman daw yun nalilate. Sabi naman ni Ubugen na ang hindi pagdating ng 15 minutes early ay unacceptable daw talaga. May kita naman na nababahala na si Krolo sapagkat excited na rin ang mga bata sa labas na naghihintay sa kanilang palabas. Kaya sinabihan naman ni Krolo si Sheila na hahanapin daw muna niya si Sarasa. Sabi naman ni Sheila na teka, sasama ako sa'yo kasi di mo kilala ang mga caretakers ni Sarasa. Kung kaya't lumabas muna si Krolo at tinanong ang mga caretakers. Nasabi nitong isa na kahapon para na di nakabalik si Sarasa, na ang akala nila ay pumunta raw si Sarasa kina Krolo. May kita naman dito na di lang si Krolo at Sheila ang naghahanap kundi si Finks at Phaeton din mga kaibigan ay hinahanap ngayon si Sarasa. Kung kaya't bumalik na lang muna sila sa simbahan na kung saan ay inanunsyo rito na sabing salamat sa inyong pasensya, ang simula raw kasi ng palabas ay delayed daw muna. At bagong muna natin ipagpatuloy mga kaibigan ay kung naghahanap naman kayo ng isang safe na streaming app or site na kung saan ay pwede kayong manood ng mga paborito niyong movies, kahit TV series, mapa-sports man yan at especially anime, ay sagot po yan ng UCine. Na isang subscription lang ang kailangan at mapapanood nyo na ang lahat ng yan mga kaibigan, at may free trial po sila sa mga interesado. Kaya na may iiwan ko na lang dyan ang download link sa pinned comment kung gusto nyong i-download mga kaibigan. Maraming salamat. Now let's get back to the video. So matapos ang pag-anunsyo na delayed muna ang show, ay dito naman sa backstage ay sinabihan naman ni Finks si Krolo na hindi na raw nakabalik si Sarasa sa kanyang tinitirhan. Simula nung umalis to ito na bakay mag-isa raw umalis si Sarasa noon. Nasabi naman ni Uvugen na considering daw sa kanilang conversation kahapon ay malakas ang kanyang kutob na naghahanap daw sana si Sarasa ng ilan pang mga videotapes na karugtong sa episodes na kanilang vino-voice act. Kaya tanong naman ni Pakunoda na ano raw ang kanilang gagawin ngayon. Tinanong naman nila si Krolo kasi marami na rin ang naghihintay sa show. Maya-maya pa ay laking tuwa ng mga bata nang lumabas na si Krolo at pumunta na sa gitna ng stage. Nasabi ng lahat na ayan na siya ang Red Cleaner. Subalit malungkot naman na nagsasalita ngayon si Krolo na sabing salamat sa inyong pagpunta rito. Pero may masama akong balita sa inyo. Kinakailangan namin i-cancela ang screening sa araw na ito kasi si Sarasa na nagvo-voice daw sa Orange Cleaner ay kahapon pa raw na nawawala. Sinabi raw ni Sarasa kahapon na babalik daw siya, pero ngayon ay di raw ito bumalik at di na raw nila alam kung nasa na raw ngayon o saan ba talaga nagpunta si Sarasa. Tumahimik naman ang lahat habang nakikinig dito kay Krolo. Kaya dagdag pa ni Krolo na sa nalalaman na raw nila ay mas tumataas pa raw ang bilang ng kidnapping dito sa kanilang syudad, which is ang Meteor City. At alam daw nila na delikado pero hinayaan daw nila si Sarasa na umalis lang ng mag-isa. At sabi pa rito ni Krolo na kasalanan niya raw ito. Sabay nagbow si Krolo dito mga kaibigan na sabing hahanapin muna namin si Sarasa. Kaya patawad dahil makakansela po namin ang screening sa araw na ito. May nagtaas naman ng kamay at sumigaw na sabing Red, tutulong ako sa paghahanap sa kanya. Na matapos yan ay marami nang nag-offer mga kaibigan na tutulong daw sila sa paghahanap kay Sarasa. Kaya sinabihan naman sila ni Krolo na delikado raw. Subalit sumigaw naman si Ufugen na sabing pumunta kayo sa tinitirhan ni Sarasa at tanungin nyo muna ang mga caretakers doon at sabihan nyo ang factory chief at ang mga lalaki doon ay tutulong din sa inyo. Sabihan nyo na si Krolo ang humihingi ng tulong. Sigurado akong walang tatanggi sa kanila. Sumigaw naman ang lahat na sabing kami na ang maghahanap kay Orange Cleaner, na may mga iilan na sumisigaw kay Krolo na wikang Red Cleaner, tara hanapin natin si Orange Cleaner. Kaya natin ito kung magkakaisa tayo. Kung kaya't sinabihan ni Finks si Krolo na wikang Krolo, sumama ka na kay Uvugen at gamitin
gamitin niyo ang motor ko. Napasigaw namang sabi ni Uvogin na Krolo wag kang umiyak, baka nasaktan lang si Sarasa at na-stuck lang daw sa isang lugar. Nasagot naman ng umiiyak na si Krolo na oo kasi na-overwhelm siya mga kaibigan dahil sa marami ang nag-abot ng tulong at nababahala din siya sa tunay na kalagayan ngayon ni Sarasa. Matapos yan ay dali-dali nang nagmaneho ng motor si Uvogin sakay-sakay si Krolo at marami silang pinuntahang lugar mga kaibigan habang sina Pakunoda, Finks, Franklin, Sheila at Nobunaga ay hinahanap din si Sarasa sa ibang lugar kasama ang ilan pa mga bata. Maya-maya pa sa isang daanan, nakita naman ni Krolo ang necklace ni Sarasa mga kaibigan na naiwan. Kasama rin dito ang isang trail ng gulong at footprints. At ang daanan na ito ay patungo sa isang kagubatan which is ang Uga Forest na na-mention noon ni Sarasa. Nasabi naman ni Krolo na bakay pumunta raw si Sarasa doon sa kagubatan na yon. May kita naman na umuulan na ngayon mga kaibigan at sa sumunod na eksena, ang mukha ni Krolo ngayon mga kaibigan ay may kitang punong-puno na ng takot at kaba sapagkat may kita ang isang trash bag na nakahang lamang dyan sa sanga ng punong kahoy. May kita rin dito na silang lahat na ang nakapunta dito sa forest na ito. Kasabay niyan ay may kita rin ang isang note na inilagay naman sa puno ng kahoy na kung saan ay ibinitay itong trash bag na ito. Nagsalita naman dito si Uvogin na hindi natin malalaman na si Sarasa yan hanggat sa di pa natin nakikita kung ano talaga ang laman yan. Pero umiiyak na rito ng husto si Pakunoda mga kaibigan knowing na posibleng si Sarasa nga ang nasa loob ng trash bag. Nagsalita naman si Krolo na titignan niya raw muna ito na sa paglapit ni Krolo ay lumapit din si Uvogin at tinanong si Krolo sa kung ano raw ang nakasulat sa papel na inilagay dyan sa punong kahoy. Di naman sumagot dito si Krolo mga kaibigan at sinabihan si Uvogin na pwede ba raw siya nitong tulungan sa pagkuha sa trash bag pero kinuha lang ni Uvogin mga kaibigan ang note o ang papel at tinanong si Krolo sa kung ano raw talaga ang sabi nitong nakasulat dito. Subalit tinignan lang ni Krolo ang trash bag at sinabihan si Uvogin na pakiusap, ibaba mo na ang nasa taas na yan. Kaya tumahimik na lang si Uvogin at inakyat na ang puno at gamit ang kutsilyo ay pinutol niya ang lubid at agara namang sinalo ni Krolo ang trash bag na dahil sa bigat ay natumba naman si Krolo. Habang ang lahat mga kaibigan ay tahimik lang ngayon na nakatingin dito kina Krolo kasi kinakabahan na sila mga kaibigan kung ano talaga ang laman ng trash bag na yan. May kita naman si Krolo na dahan-dahan tinatanggal ang lubid. Kasabay niyan ay bumaba na rin si Uvogin. Maya-maya pa habang dahan-dahan na itong binubuksan ni Krolo ang bumungad naman sa kanya ay ang isang ulo ng babae na ang mga paa at kamay nito ay nakaposisyon na malapit lang sa ulo mga kaibigan na ibig sabihin ay chinap-chap ang katawan nito. Nang nakita ito ni Krolo ay may kita sa kanyang mukha ang lubos na lungkot, galit at takot na hindi siya makapaniwala sa kanyang nasaksiyan ngayon. Kasabay niyan ay may nakasulat din o may iniwan pa na note na inattach pa sa mukha nitong bangkay dahilan na di na nakapagsalita pa si Krolo. Habang si Uvogin naman na nasa tabi lang ni Krolo ay lubos namang naiinis at di nakapagsalita ang mga kaibigan sa kanyang nakita. Kaya tinanong naman sila ni Finks at Nobunaga na sabing Krolo, Uvo, si Sarasa ba yan? Maya-maya pa'y sinabihan naman ni Uvogin si Krolo na sabing sagutin mo ako Krolo, ano yung nakasulat sa papel? Sagot naman ni Krolo na di ko ito sasabihin. Nagalit naman ang husto si Uvogin sa sagot na yan at hinawakan ang balikat ni Krolo at kinelyohan ito mga kaibigan na sabing, ha? Huwag mo kong pagtripan dito. Ano ba ang isinulat ng mga hinayupak na yon na pumatay kay Sarasa? Sagot naman ng di makapaniwala na si Krolo na sabing, hindi ko ito sasabihin. Hindi, kahit patayin mo pa ako. Sabay sinigawan din niya si Uvogin na sabing kung gusto mong malaman, alamin mo muna kung paano magbasa para malaman mo mismo kung ano nakalagay dyan. Mga salitang nagpagalit naman kung Uvogin na kung saan ay inihagis na lang niya si Krolo. Sabay umalis na ito pero tinawag siya ni Shalnark habang si Machi naman ay sinigawan si Uvogin at sinabihan, naiiwan mo na lang ba si Sarasa na ganito? Huminto naman si Uvogin habang si Finks ay nabigla naman at nababahala ngayon kay Machi. Nasabi naman ni Machi na kailangan natin siyang iuwi. Hindi pwedeng hahayaan na lang natin siya rito na nagdusa raw siguro at nasaktan ng husto si Sarasa na natakot daw siguro ito ng husto. Sabay humingi ng paumanin si Machi kay Sarasa habang sina Pakunoda at Sheila naman ay labis na ang pag-iyak mga kaibigan kasabay ang malakas na pagbuhos ng ulan. So grabe pala ang sinapit ni Sarasa na obviously naka-experience talaga ito mga kaibigan ng sobrang physical abuse at pinatay pa sa ganitong paraan na parang hayop lamang. Kaya na may kinabukasan ay sa simbahan, makikita naman si Sarasa na inilagay na sa kabaong na namamangha naman sila kasi napakaganda raw ni Sarasa na parang buhay pa raw ito na natutulog lang. Napaliwanag naman ng pari na ang ginawa kay Sarasa ay tinatawag daw na embalming. Isang teknik na nagpaparestore daw at nagpapapreserba sa isang bangkay. Para itong bangkay ay magmumukha pa rin parang buhay kung tingnan mga kaibigan. Pero ang ginawa raw dito kay Sarasa ay parang masasabi niyang milagro raw kasi nasa malubhang kondisyon
kondisyon daw ang katawan nito noon, pero ngayon ay parang hindi raw namatay si Sarasa o hindi raw dumaan sa ganoong klase ng pagkamatay. Kaya dapat ay pasalamatan daw nila ang embalmer na si Miss Renko, na kung saan ay tinignan naman ni Machi ang embalmer habang sina Krolo ay nag-alay naman ng mga bulaklak at ilan pang mga bagay. Ibinigay naman ni Uvugen ang isang videotape na sabing ipapahawak natin ito kay Sarasa, total na memorize na rin naman natin ang laman nito. Ngumiti naman dito si Krolo habang si Machi ay lumapit naman sa embalmer na si Renko at tinanong ito kung pwede niya rin ba raw matutunan ang pag-e-embalsamo. Nasagot naman ni Renko na hindi. Ang pag-e-embalsamo ay hindi raw niya technique kundi isa raw special ability. Natanong naman ni Machi na may kinalaman ba yan sa ilaw na bumabalot sa katawan mo? Kaya tanong naman ni Renko na nakikita mo ang aura. Sabay tinignan niya ng mabuti ang mga mata ni Machi. Nasabi naman ni Renko na napakaganda naman ng mga mata mo at napakabilis daw ng development ni Machi. Kung kaya't sinabihan niya na lang ito na pumunta ka sa lugar ko anytime at humingi ka lang ng permiso sa mga caretaker mo. Sumakay ka sa huling bus at sabihan mo sila na gusto mong pumunta sa Kimura Valley at ipapakita lang daw ni Machi ang kanyang ibibigay sa kanya ngayon at na kung ipapakita niya raw ito sa driver ay ihahatid lang daw si Machi ng libre ng driver papunta doon sa Kimura Valley. Matapos niya ay umalis na si Renko habang hawak-hawak naman ni Machi ang ibinigay nito sa kanya, na ngayon nagtataka si Machi sa kung ano raw ang aura. Matapos niyan ay idilibing na nila si Sarasa at nang umalis na sila sa libingan ay sinabihan naman ni Krolo si Uvugen na sabing, kaya mo bang maghintay ng 3 taon? Ipinapangako ko na ihahanda ko ang lahat bago raw siya mag-14 years old mga kaibigan. Ihahanda niya raw ang kanyang sarili at ang sistema rito sa Meteor City. Nasagot na ni Uvugen na di raw siya makakapaghintay ng ganyang katagal na panahon. Naaalis na raw siya ngayon kung kinakailangan at hahanapin ang mga taong gumawa ng krimen na yon kay Sarasa. Nasagot naman ni Krolo na ang paghahanap sa kanila ay parang paghahanap rin daw ng karayom sa damuhan. Na paano naman daw ang sinabi noon ni Uvugen na paglalakbay sa buong mundo kasama siya. Na pasigawang sagot naman ni Uvugen na ano ba talaga ang magbabago sa 3 taon na yan? Nasabi naman ni Krolo na marami. Mga salitang nagpataka naman ngayon kay Uvugen, kaya paliwanag pa ni Krolo na ang mundo raw nila ngayon ay nasa dulo na raw ng pagkakaroon ng pagbabago at revolusyon pagdating sa pakikipag-communicate. Nagamit raw ang isang wastong infrastruktura, ang mga tao sa buong mundo ay magkakaroon na raw ng koneksyon sa isa't isa, na isang koneksyon na napakabilis daw, na ang isang tao ay kaya raw magbigay ng isang bagay na pwedeng makita ng lahat ng tao sa buong mundo, na mag-iiba raw ang pattern sa pakikipag-communicate. So ang ibig sabihin dito ni Krolo mga kaibigan ay ang posibilidad ng pag-usbong ng teknolohiya specifically sa communication. Sagot naman dito ni Uvugen na ano naman daw ngayon, na ang suspect ay may mga litrato na raw sa kanilang ginawa kay Sarasa, in which ay paliwanag naman ni Krolo na ang iniwan daw mensahe ng mga suspect para maka-attract ng atensyon noon, which is ang mga note doon sa crime scene na sinasagawa nila, eh parang plinano raw talaga ng mga taong yon ang kanilang gagawin. Kasi masasabi niyang parang ang lokasyon ng crime scene ay mahalin tulad daw sa isang theater, na ang mga upos raw na sigarilyo na nakita nila sa crime scene ay nagpapatunay raw na matagal raw na nakatayo at nakatambay ang mga tao doon sa spot na yon habang nire-record ang mga image ng kanilang ginagawa kay Sarasa. Mga salitang nagpagulat naman kay Uvugen. Napaliwanag pa ni Krolo na once na ma-realize daw ng mga kriminal na yon na posible raw pala nilang maipapakita sa buong mundo ang kanilang ginawang nakakasuklam at karumaldumal na krimen, ay di raw mariresist ng mga yon ang urge o kagustuhan na ibahagi ang kanilang masamang gawain na yon. Which means sa time na yon mga kaibigan, which is advanced na ang isipan ngayon ni Krolo, na napipredict na niya mga kaibigan ang posibilidad ng pagbabahagi ng mga gruesome images sa deep web o online black market, na ayon kay Krolo na ang kasamaan ay nagtatago raw talaga sa mga anino, at ganyan din daw ang mangyayari sa hinaharap sa connected na mundo. Pero kahit sa mundo raw na kung saan ay ang lahat ng impormasyon ay naibabahagi na sa napakabilis daw na paraan, ay may mga national borders pa rin daw na kung saan ay nire-regulate ng mga authority ang pagbabahagi ng mga masasamang gawain. Pero ang mga kriminal na yon ay hahanap daw talaga ng paraan, kaya sila raw mismo ang magpe-prepare ng loophole na yan o daanan ng mga kriminal na yon para maibahagi nila ang kanilang sinasabing gawa ng kasamaan. Nagagawa raw sila ng isang lugar na kung saan ay magiging safe raw ang pakiramdam ng mga kriminal na yon, isang lugar na pinupuntahan ng mga kriminal para iwasan ng mga pulis. Nasabi naman ni Uvugen na ganun ba? Pero teka, ano bang ibig mong sabihin dito? Nasabi naman ni Shalnark na ibig lang sabihin dito ni Krolo ay gagawa tayo ng hideout para sa mga masasamang tao gamit ang bagong teknolohiya, at mula doon ay hahanapin natin ang mga taong pumatay kay Sarasa dyan sa mga taong pupunta sa kanilang gagawing hideout. Nasabi naman ni Uvugen na ganun pala, kasi ayon dito kay Shalnark na tutulungan din daw niya si Krolo sa kanyang gagawin. Sabay may kita na nagsasama
nagsama-sama na sila mga kaibigan, nasabi naman ni Crollo na 3 taon. Maraming bagay ang dapat natin gawin at iprepara. Kailangan natin ng kaalaman, kakayahan para makalapit tayo sa kriminal na yon, at kailangan din natin ng kapangyarihan at skill na talunin sila. At habang nagsasalita dyan si Crollo ay may kita naman si Sheila na umalis na. Dadag pa ni Crollo na meron pang isa, at ang bagay na ito ay ang pinaka-importante daw na kanilang gagawin para maisagawa ang kanilang goal mga kaibigan. At tanong naman ni Sharnart na ano yon, na kung gusto raw nilang magtagumpay sa kanilang gagawin para wala na rong mabiktima pa kagaya ni Sarasa dito sa Meteor City, ay kakailangan nito talaga nila ng matinding resolve na ialay talaga nila ang kanyang buhay o ang kanilang mga sarili sa kanilang gagawin. Na sa 3 taon ay marami raw siyang mapapatay na tao. Mga salitang nagpagulat naman kina Pakunoda at Finks, at dito ay sinabihan naman siya ni Uvugen kung sigurado ba raw ito. Nasabi naman ni Crollo na alam kong hindi rin ito gusto ni Sarasa, na kung magkikita man kami muli ay hihingi raw talaga siya ng paumanhin kay Sarasa, pero hindi niya raw talaga hahayaang makawala lang ang mga kriminal na yon. Hindi raw sa buhay na ito, kasi kung sa mundong ito ay hindi raw pala pinahihintulutan ang pagkikita nila muli sa isang patay kagaya ni Sarasa, ay hindi niya raw talaga mai-imagine na mga taong pumatay ay magsisisi talaga sa kanilang ginawa, lalo na raw sa sistema ng kanilang hustisya sa ngayon. Kung kaya't ayon pa kay Crollo na mabubuhay na raw siya bilang isang villain na katatakutan daw talaga ng buong mundo, na kung maririnig lang daw ang kanyang pangalan ay kikilabutan daw talaga at manginginig ang mga tao. At sabi niya rito na i-redesign niya raw ang kanyang sarili at ang syudad na to para masiguro niya na ang mga small time lang daw ng mga kriminal ay lalayo na raw sa Meteor City. Sabay sinabihan na niya si Uvugen na wikang Uvu, tutulong ka ba bilang ang leader ng troop? Nasagot naman ni Uvugen na Crollo, ikaw ang leader, na ikaw bilang ang leader ng grupo ay susunod ako sa iyo hanggang sa kamatayan ko. Sabay pinoint na nila ang kanilang mga kamay sa itaas, at dito na nagsimulang mabuo ang Phantom Troop, na sila pala ang founding members talaga mga kaibigan ng grupo na ito. At si Sheila ay umalis na pala simula nung binuunan nila ang Phantom Troop na nakilala natin ngayon. Na mula sa Crollong malambot ang puso ay sa paglipas ng panahon ay makikita na si Crollo na binata ng mga kaibigan kaharap ang kanyang mga kaibigan, at silang lahat ay tatawagin na rin daw mga Spider, na ang ulo ay si Crollo at ang mga galamay nito ay ang mga miyembro ng kanilang grupo na Phantom Troop. At dyan nagtatapos ang backstory ng Phantom Troop sa kung paano sila nabuo. So ang pagkamatay pala talaga ni Sarasa ang nag-trigger sa lahat mga kaibigan. Sadyang nakakalungkot din pala ang kanilang backstory o kwento. Kaya na may abangan nyo ang susunod na chapter, kasi masasaksihan na natin ang pagpapatuloy sa pag-infiltrate nila Nobunaga sa kuta o hideout ng Hailey, at marami pang ibang matinding kaganapan ng ating masasaksihan, kasi dito muna natin datapusin yung video sa last panel na ito. Kaya na may kung gusto nyo ang ating video, can get a like, comment, subscribe, and follow na rin sa bagong FB page natin for more videos like this and updates. Maraming salamat. Pero bago mo natin tatapusin ang video ay shoutout sessions muna tayo. Ayan, maraming salamat, and see you guys again on my next video.